Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ng isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang imahe ng sanggol na si Jesus ay handog at regalo sa atin noong 1521 ni Magellan at natunghayan pa sa paglalakbay ni Legazpi ng 1565 na nakaluklok sa isang lugar. Tanda na ang presensya ng Jesus na sanggol na si Jesus ay nananahan na sa piling ng mabansang Pilipino. Ibig sabihin, hindi lang natin pinagdiriwang si Santo Niño, kaalinsabay nito'y paggunita ng biyaya ng pananampalatayang tinanggap natin sa ating bansa. At magandang tunghayan, ano ang dala ng sanggol na ito? Sa kwento ng unang pagbasa ni Propeta Isaias, ang bayang malao ng nababalot ng dilim, ngayon nakasumpong ng liwanag. Nais ng Diyos na ang handog na kaliwanagan ng Niño Jesus ay manahan at manatili sa atin. At maging tanghuyin natin ngayong kasalukuyang buhay natin, marami pa ring dilim. Pero kapag nasa atin ang sanggol na si Jesus, di po ba, kahit anong dilim, nakasusumpong tayo ng lakas ng loob na ito'y harapin. At yun ang biyaya ng sanggol. Kapag may isinisilang na sanggol sa pamilya, di ba't ito'y duhandog ay kagalakan? Ang biyaya'y kasiyahan. At umaasa tayong mababago ang takbo ng mundo tuwing may isinisilang na sanggol sa daigdig. Kaya anong sabi ni Propeta Isaias? Hayaan nating ang batang sanggol na ito ang maging tagapamahala ng ating buhay. Kaya kapag tiningnan natin ang imahe ng Niño Jesus, hawak-hawak niya ang globe o ang mundo. Nais ng Diyos na pamahalaan tayo. Nais ng Diyos na ang diwa ng pagtitiwala ay manatili sa atin upang siya'y mangasiwa sa ating buhay. Nang sa gayon ang kaliwanagan na handog ng sanggol na si Jesus ay tunay nating makamit at makamtan. Kaya ang unang tanong, hinahayaan ba nating ang Diyos ang mamahala sa ating buhay? O may ibang puwersa at lakas na namamahala ng ating kaisipan, ng ating patunguhan, ng ating mga pamantayan? Do we allow the standard and norm of God be our guides? If not, that is the reason why we are experiencing until now the darkness that the world is offering to us. Hindi hangad ng Diyos ang kadiliman, ang handog niya'y liwanag. Pero kung nananatili tayo sa dilim, nangangahulugan, hindi ang Diyos ang namamahala sa atin.
Hinahayaan ba nating ang kamay ng Diyos ang magpatakbo, ang maging giya natin sa bawat hakbang ng ating buhay? Kapag ganon, tayo rin ay magiging instrumento ng kaayusan, ng kaliwanagan at pag-asa sa sanlibutan. Kaya naman sa Ebanghelyo, nang tanungin si Jesus, sinong pinakadakila? Kinuha ni Jesus ang bata. At anong sabi ni Jesus? Hanggat hindi tayo nagpapakumbaba gaya ng batang ito, hindi tayo tatanghaling dakila sa kaharian ng langit. Maganda nga ho ang batian, Viva Pit Senior. Ibig sabihin, kahit senior citizen ka na, pwede ka palang magkaroon ng diwa at espiritu ng pagiging bata. How? By looking inward. Ako ba'y marunong magpakumbaba? Ako ba'y marunong na umako ng aking mga kahinaan, kakulangan, maging ang aking mga pagkukulang? Sapagkat yun ang diwa ng pagiging bata. Kailanman, hindi bahagi ng ugali ng bata ang magkamkam, ang magmayabang, o di kaya naman ang maging makasarili. Ang diwa ng pagiging bata ay umaasa, nagpapaubay at nagtitiwala. A total dependence on somebody who is much greater than we, and that is no other than God. At kapag ginawa natin yaon, inaako rin natin sa ating buhay, may mga bagay na higit lampas sa ating kakayanan. There are matters beyond our control. At kapag tinanggap natin ito, it will lessen stress into our lives. Kapag tinanggap nating may mga bagay na hindi gagap ng aking lakas, hindi kaya ng aking kapasidad, na may mga bagay na hindi ako makokontrol sa mundo, ito'y tanda ng kalayaan at kaluwagan para hindi manikip ang ating kaisip at damdamin at maging kalooban sa mga alalahanin na wala naman tayong lakas at kapangyarihan. Kapag ho tinanggap natin ang ating limitasyon ng may kapakumbabaan, higit na ang Diyos nakapaghahari sa ating katauhan. That there are matters in life beyond our control. At yun ang diwa ng bata. Hindi natin mababago ang ating asawa, ang ating magulang, ang ating kaibigan. Ni kapag tayo nagkakaroon ng mga sakit at karamdaman, hindi natin kayang pahilumit pagalingin batay sa itinakda nating panahon, plano, o kaya'y mga hakbang. Those limitations makes us humble. I am a mortal human person. And as a person, I recognize I am a child of God. And I need to admit there are limitations in my life. Kapag ho ganun, ang diwa ng pagiging bata ay ipinamumuka muli sa atin. At nagaganap yaon upang hangarin naman natin ang pagiging dakila, hindi sa panuntunan ng mundo, kundi sa pamantayan ng ating Panginoong Hesukristo. But we do not just merely look inward. We need to move forward. Ang sayaw daw hong sinulog, hahakbang ng paatras ng isang hakbang, at hahakbang ng dalawa, pasulong. Ano yung pasulong na hakbang na sinasabi dito ni Jesus?
Ang sino mang tumanggap ng isang batang ganito dahil sa ako ang tinatanggap. Ingatan niyong wag hamakin ang isa sa maliit na ito. Mga kapatid, napakalaki ang ating pananagutan para sa kinabukasan ng mga bata sa ating kapaligiran. Kaya bahagi ng ating gampanin sa pagdiriwang lagi ng sanggol na si Jesus. Ingatan ang mga bata sa papaanong pamamaraan, sa pagpapakita ng mabuting halimbawa. Napakadalihong pangaralan ang mga bata sa salita, pero walang talabyan sa kanila. Ano ang nananatili sa kaisipan ng bata? Yung karanasan at yung kanyang nakikita sa atin. Sapagkat sa mata ng bata, anumang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama. Nangangahulugan, ako ay may pananagutan to model what a Christian life is all about. That is our social responsibility. Kaya kung bakit ganyan ang mga kabataan ngayon, hindi dapat sila sisihin. Anong modelo ng mga nakatatanda silang nakikita noon? Kaya sila ganito ngayon. At kung anong hinahangad natin sa hinaharap, ay malaki ang sinasabi sa buhay na nakatatandang nakikita nila ngayon. Pag-ingatan natin ang mga bata. Let us show good example to them. Let us be good model for them. And if we wanted to shape a better world, it depends on what and how we live our life, our Christian way. And if we live it proper and right, then we hope there will be a great future ahead in our nation. Kaya po napakahalaga sa pamagitan ng pagmomodel, pagsasaad ng halimbawa, pagpapakita ng ehemplo sa ating mga nakababata. Kaya sana po bahagi yun ng ating kamalayan. Pero the other step is, sabi ni Jesus, pag-ingatan ninyong wag hamakin ang mga maliliit na ito. Ang mga maliliit ay hindi lang naman mga bata. Sila po ay maaring mga taong dukha, salat, kapos sa buhay. Maari po silang mga taong nakakaligtaan ng pamayanan, mga tinutuligsa, mga may karamdaman, mga walang tinig, o kaya'y biktima ng pangbubuli o kaya naman ng mga kriminal o mga karudamal-dumal na masaklap na pangyayari sa buhay. Ito ang tinutukoy ni Jesus na maliliit. Kaya maganda hong tanungin din, sino ba ito sa ating kapaligiran? O baka may mga minamaliit tayo, sapagkat ang tingin natin sa ating sarili ay higit na nakatataas sa mga taong ito. Anong sabi ni Jesus? Pag-ingatan ninyo, huwag nyo silang hahamakin, huwag nyo silang lalaitin, huwag nyo silang pagsasamantalahan. Sino ang mga maliliit na tinutukoy ni Jesus sa ating buhay? Paano natin sila itinatrato? Sapagkat sa pamamaraan ng pagtatrato natin sa kanila, makakamit natin ang kadakilaan sa langit o kaya naman kadustaan sa apoy na hindi namamatay. Sapagkat sabi ni Jesus, pakitandaan ninyo, ang mga anghel ng mga maliliit na ito
ay nasa harapan ng aking Ama. They have a direct access to the Father. At kapag sila'y ating pinagsamantalahan, kapag sila'y ating ginamit na kasangkapan, nilait, dinusta, ito'y merong makaaabot ito sa Ama at magbubunga ng hindi maganda para sa ating pagsapit sa kabilang buhay. Pero kapag tinrato natin silang may dangal, kinikilala ang kanilang pangalan, hindi nangangahulugang magbigay ng material na bagay, pero kilala natin na sila'y taong tulad natin. And every time we respect the dignity of these little ones, it will give us a passport to be great in the kingdom of heaven. Anong sabi ni Jesus? Anumang maliit na ginagawa nyo sa inyong kapatid, ito'y ginagawa nyo sa akin. Kaya kapag ginawa natin ang kabutihan, ang mga maliliit sa ating paligid, tiyak tayo'y tatanghaling dakila sa langit. Kaya po sa linggong ito, sa pagdiriwang ng ating pananampalataya, handog ng Diyos, liwanag, nais niyang puksain ang kadiliman sa ating buhay. Magaganap ito kapag tayo nabubuhay ng may kapakumbabaan, tulad ng isang bata na umaasa, nagpapaubay at nagtitiwala sa Diyos, sapagkat hinahayaan natin siya ang mamahala sa ating buhay. Magiging daan din tayo ng liwanag kapag kinikilala natin ang ating pananagutan na maging mahusay na ehemplo sa mga bata't kabataan ng ating mundo upang hubugin ang higit na mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Kapag nakakakita ang mga batang ito't nakararanas ng isang pag-ibig ng isang tunay na Kristiyano, mas maaakay natin sila tungo sa landas ng kabutihan at landas ng kabanalan. At panghuli, marami sa ating paligid mga maliliit. They are the little ones. Do we give them respect? Do we recognize the presence of God in their person? Do we even know their names or even greet them? And if we do so, we will be great in the kingdom of heaven. Pero kapag hinamak natin, kapag ginamit natin, kapag pinagsamantalahan natin, o tinapaktapakan natin, binababalaan tayo ni Jesus. Ang mga anghel ng mga taong ito ay nasa harapan ng ating Ama na maaring maging daan para ang kadustaan at panghabang buhay na pagdurusa sa kabila ay madanasan natin makamit sa ating buhay. Kaya sa kapistahan ng Santo Niño ng sanggol na si Jesus, nawa, balikan muli natin, tayo naman po lahat ay dumanas ng pagiging bata. At nawa, wag nating iwaglit yaon. The child within us, let us constantly relive it in dealing and in relating with God, that I am a child of God, and since I am a child, I am willing to abandon my life to Him, allowing Him to lead every step of our way. Maupo tayo sumandali para sa mga pagbabalita at paanyaya. Mamaya po sa pagtatapos ng misa sa gabi ay gagawin ng prosesyon sa karangalan ng mahal na Niño Jesus. At sa susunod na linggo o Biyernes, Sabado, Linggo ay pararangalan naman ho natin ang Jesus Padre Nazareno. Kaya ginagawa ho natin ito sa ika-4 na taon na dahil nung dumating ho ako dito ay wala namang kapistahan para kay Jesus Padre Nazareno. Kaya anong ginagawa ng mga Katoliko? Napunta doon sa Aglipay
sa Our Lady of Charity. Bakit ko alam? Napunta rin ho ako doon. Nag-i-espiya rin ako. Kaya nakikita ko kayo. Kaya ho ngayon, may sarili na tayong piyesta ng Nazareno. Dahil ang imahe ng Padre Nazareno ay nakatunghay na sa altar natin noong pang napakatagal na panahon. Unfortunately, we do not have our celebration. Kaya po, nitong nakaraang 4 na taon o 3 taong nakaraan, may ginagawa ho tayong pamamaraan ng pagpupuri sa Diyos sa karangalan ng Jesus Padre Nazareno. At gagawin nga po natin ito sa ika-25 ng Enero sa taong ito. Kaya after Santo Niño, di Jesus Padre Nazareno naman ang ating pagdiriwang sa susunod na linggo. Pangalawa po, paumanihin po't hindi nagana ang malaking electric fan at may kainitan sa gitnang bahagi ng ating simbahan. Anyway, bibili ho tayo ng mga wall fan at ididikit ho natin sa mga poste ng scaffolding na yan para malamigan pa rin tayo kahit papaano. So naigalaw na ho ang scaffolding at bago kayo umuwi mamaya, tingnan nyo yung taas. Ganyan ho ang katatapusan ng ating kesame. At dahil nga po nagsangib na yung 2 grupo ng mga nagtatrabaho, we hope mapapatulin ang lahat ng ito. Kaya may 8 mga tsupon. Sabi na boss ang tawag ng mga arkitekto, pero sa mga language natin, may 8 pa hong tsupon na ilalagay dyan. So, kaya ho, at meron na rin yung mga ilaw yan, cove light na nasa tagiliran. At nitong nakarang Sabado, nag-canvas ho ako sa mga magpipintura. Nagtanong-tanong ho ako, magkano ho kaya ang labor kung papipinturahan na natin ang buong simbahan? Kasi pwede na naman nating isabay. Dahil marami na ring mga crack na dapat kailangan masilyahan. Sabi sa akin po, ang cost ng labor alone ay 800,000 pesos. Wala pa ho yung materyales. Pero kasama na daw po yung barnis ng mga pintuan. So meron ho tayong 7 pintuan na babarnisan. So not bad enough. So we'll still canvas sa ibang mga pintor kasi pwede na hong unti-untiing isabay kung available na ang ating pera. At kung hindi man agad-agad makikita yung final color, yung preparatory stage ng pagmamasilya, paghihilamos ng mga primer, at iabang at intayin yung sabay-sabay na pagpapapintura ng iisang kulay batay sa mungkahi ng arkitekto. Kaya yun na ho ang ating pinag-iipunan. Dahil ito naman pong kesame ay naka-reserve na po ang budget natin diyan dahil sa kalendaryong inyong bigay. So kaya po, yung pinag-iipunan na ho natin paano papipinturahan ang kabuuan ng nave na bahagi ng simbahan. Kaya pagtutulong-tulungan ho uli natin ito at the same time, ito pong ating columbarium ay nakabitan na ho ng mga salmin, meron na pong ilaw. May mga ilang adjustment na lang po sa pinto na kami pinag-usapan para higit na maging safe at accessible po yung paglabas at pasok ng mga tao. So before the end of January, pwede na pong ilagak yung mga nakapark na mga urn sa phase 2 papuntang phase 3. Kaya hanggang January 31st po ang ating pre-donation, advance donation worth 65,000 pesos. Kaya ho yung mga nag-iisip na mag-donate para sa pagawait na gahangad na magkaroon ng vault sa San Roque Columbarium, ito po yung tamang panahon para sa ganoon ay maitustusan natin itong pagawain. Nabasa ko po sa social media na yung Sagrada Familia sa Barcelona, pinakamataas na simbahan sa buong mundo, ay matatapos gawin ngayong taong ito. More than 100 years po nilang ginawa ito. Kinamatayan na nga ng arkitekto.
Tayo ho, ang San Roque, binibiro ako ng mga pari, ang San Roque daw ang Sagrada Pamilya ng Diocese of Imus. And we hope, just the same year, matapos din ho natin ito. Kasabay ng Sagrada Pamilya doon sa Barcelona, Spain. Kaya ho, sa ating pagtutulungan, yung matagal nating hinahangad na kaganapan ng bahay dalanginan, na wala ng mga scaffolding, na malilinis na ang paligid, ay hari nawa matuldukan nating taong ito. At kung may awa ang Diyos, sinasabihan ako ng mga pari, i-dedicate na by the year 2027. So, yun po ang mga pangarap natin na maganap. By 2027, ma-dedicate ang simbahang ito para sa atin at para sa pamayanan. Kaya ho, yun po ang pipeline. Nung Miyerkules dumating din po yung mga nagsukat na arkitekto, katuwang ni Architect Nazareno, at nagsukat po sila. At sinabi ko yung aking mga concerns na kapag nilagyan ng glass, paano ang maintenance kung may mga agiw at alikabok na. At nagmungkahi rin po ako kung hindi na ilalabas yung kamarin sa likod at gumawa na lang ng simpleng altar sa likong lang bahagi ng retablo. Kasi ang iniisip ko po, sisirain yung glass door para mailabas yung kamarin, hindi naman eksakto ang sukat sa likuran, babakbakin din, baka kakukumain ng malaking panahon at oras. At panghuli, malilimitahan din sila kung paano yung preservation o yung ng temperatura doon sa kinalalagakan ng original na larawan ay mapapaayos at maging malaya sila sa pagdidisenyo. So I asked them to have a second option and I will present it to you kung ano pong mungkahi nila. The first option, ilabas po yung altar, ilagay sa likuran. At kapag ginawa yaon, di sisirain ho natin yung glass door, at sisirain ho natin yung resin. Hindi ko po alam yung resin kung pwedeng ibalik uli ng ayos at maganda. Kung masisira rin lang, di gumawa na lang tayo ng simpleng altar ng biyahera o replika ng mahal na ina para sa loob na bahagi. But anyway, I will advise to you kung ano pong mga mungkahi nila para sa mahal na ina dito sa retablong ito na kinalalagakan niya. Pangatlo na bahaging pastoral, tayo po ay naghahanda ng First Communion for February 14. Every Saturday sa mga public school po natin ay nagkakaroon ng pagsasanay o instruction. Kung kayo'y may mga anak na nag-aaral sa Christian school, na walang First Communion at grade 4 na, makipag-ugnayan po sa parokya para maagapayan ng inyong anak at makapag First Communion. Ang tentative schedule po ay February 14, Saturday. Kaya po, ngayon pa man, let us kindly approach our parish office so that you know all the requirements and the instruction that your child need in order to receive for the very first time the body and blood of Christ. Kaugnay din sa pastoral na gawain, on February 11 is National Prayer for the Sick. Kaya ngayon pa lang po, nais ko nang dalawin yung mga may karamdaman sa iba't ibang mga barangay para pahira ng langis, para mangumpisal, at kung naiso nilang mangumunyon, ang Eucharistic Minister of the Holy Communion ang magpapacilitate nito. Kaya kung kayo po'y may mga nakatatanda na hindi na makasimba dahil sa katandaan o karamdaman, pero nais tumanggap ng komunyon, makipag-ugnayan din po sa ating opisina, kaanak man yan, kapitbahay, kaibigan, papasyalan ko po sila araw ng Miyerkules upang sa gayon ay makapangumpisal at mapahira ng langis.
kung kailangang linggo-linggo'y dalawin ng Eucharistic Minister, magtatalaga po tayo ng kinatawang ministro para gumanap dito. Pagpapaliwanag lang po, hindi po ito langis ng pagpapahid sa mga naghihingalo. Hindi ho kami ahente ng punerarya na kapag naghihingalo ng isang tao, tawagin mo si Father. Kaya ko ho ginagawa ito ngayon, ito po'y sakramento para sa mga may sakit. Dahil sa pamagitan ng langis tayo nananalig, lalakas ang ating pananampalataya. Dahil sa langis na ito tayo nananalig na ang paghihilom at kagalingan, posible pa rin ipagkaloob ng Diyos. Kaya hindi yun na ho ako tatawagin kapag naghihingalo, sapagkat hindi naman ito langis para sa naghihingalo. Ito po is langis para sa mga may sakit. Huwag na ho nating intahin ang paghingalo, sapagkat hindi na malinaw ang isip ng taong tatanggap nito. So ngayon pa man, please, kung kayo po'y may mga nakatatandang mahal sa buhay, may karamdaman, nais ko na pong pasyalan tuwing Miyerkules ng umaga, pupuntahan ko po ang mga may sakit nating kapatid in preparation for the World Day Prayer for the Sick on February 11. Kaya po ito'y panawagan at paanyaya sa atin para matanggap nila ang grasya at biyaya ng Diyos. Dito rin ho natin ikinakarga ang ating medical assistance. Kapag nakita natin yung may sakit ay talaga namang kapuspalad, ginagawa ho ng Eucharistic Minister, kukunin ang mga kailangang bilhing gamot, diaper. Sila ho ang bibili at ide-deliver sa bahay ng mga may sakit if they really belong to the poorest of the poor member of our community. At ginagawa ho yan ng ministro laiko. Hindi lang yung katawan ni Jesus ang bit-bit nila. Bit-bit din ang gamot, bit-bit din ang diaper, batay sa kakayanan ng pondo ng ating parokya. Kaya dito na ho natin ikinakarga yung medical assistance so that we will have a direct service to the poorest of the poor members in our community. Kaya sana po, kung kayo may mga kakilala na alam yung kapuspalad, hindi na nakasisimba at nais tumanggap ng katawan ni Jesus, di sana po itulay natin sila para sa ganon matanggap nila ang biyaya at grasya at maipabatid sa kanila, hindi sila nakakaligtaan ng simbahan. Patuloy silang ipinagdarasal at patuloy silang kabahagi bilang mga maliliit sa ating sambayanan. Lastly, as a takeaway from the readings, every one of us have our own experience of childhood. Tayo pong lahat ay naging bata. Let us not forget our humble beginnings. Na kung ano man tayo, we owe it a lot to our elders. And now that we are grown up, let us be caretaker of the little ones. It is just paying forward sa mga maliliit, sa mga bata, by being a good example and by uplifting the dignity of the little ones in our society. Bakit natin gagawin ito? Nais nating maging dakila pagdating sa kaharian ng kalangitan. Kaya ngayon pa man, maging mahusay na modelo ng buhay Kristiyano. Alagaan ang mga maliliit at hayaan ang Diyos mamahala sa ating buhay. Kapag ho ganon, mababawasan ang iyong alalahanin. Mababawasan ang mga pilege sa iyong mga mukha. Mas lalo kang babata kapag hinayaan mo ang Diyos ang mamahala sa iyong buhay. At ang sasabihin na lang natin kuminsan, talagang ganun. Wala tayong magagawa. Hayaan natin ang Diyos na magpakilos sa ating buhay pagkatapos nating gawin ang lahat ng ating kakayanan. Tumayo po tayong lahat.
Pagkatapos po ng misa, bebendisyonan ang mga imahen ng mahal na Ninyo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas, matapat nawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't laging magpaubaya sa ating Diyos Ama. Salamat sa Diyos.